Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum. Araling Panlipunan 5. Quarter 2, Week 3. Ang ating paksa ay Kalinangang Bayan tungkol sa iba't ibang uri at anyo ng sining pagpapalamuti. Para sa maikling balik-aral, balikan ang aralin sa pamamagitan ng paglalarawan sa pagdiriwang ng mga nakagawiang panlipunan tulad ng pag-aaral, panliligaw, kasal, at ugnayang pamilya. Subukan natin. Suriin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang masasabi mo sa mga larawan? Ipinapakita nito ang pananamit at palamuti ng mga sinaunang Pilipino. Paano manamit at magpalamuti ang mga sinaunang Pilipino? Nagsusuot sila ng makukulay na damit. May mga alahas at ang ilan ay may tattoo. Paano mo mailalarawan ang sinaunang kulturang Pilipino sa anyo ng sining pagpapalamuti? Malikhain at makulay ang kanilang sining. Ginagamit nila ang palamuti, alahas at tattoo upang ipakita ang kanilang kultura at pagkakakilanlan. Gawain bilang 2, pagkilala sa mga katawagan. Gamit ang gabay ng mga larawan sa loob ng kahon at mga ginulong salita, alamin ang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa patlang. Ang tawag ng mga Espanyol sa mga katutubong puno ng tattoo ang katawan. Pangalawang bilang, isang uri ng gintong pulseras na isinusuot nila sa braso at binti. Pangatlong bilang, piraso ng tela na ibinabalot sa ulo. Pang-4 na bilang, isang tsaleko na walang kwelyo o manggas. Pang-5 bilang, palamuting inilalagay sa ngipin. Narito ang mga tamang kasagutan: pintados, ganbanes, putong, kangan, pusad. Para sa ikalawang araw. Balikan ang tinalakay kahapon sa pamamagitan ng pagtatambal ng mga larawan sa Hanay B. Sa Hanay A ay makikita ang mga larawan. Sa Hanay B naman ang mga pagpipilian. A. Kanggan, B. Pusad, C. Gambanes. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang C, pangalawa A, pangatlo B. Iba't ibang uri at anyo ng sining pagpapalamuti, pananamit at palamuti. Ang sinaunang kalalakihang Pilipino ay nagsuot ng pantaas na damit na tinawag na kanggan o kangan. Ang kulay ng kanggan ay batay sa katayuan sa lipunan ng may suot nito. Pula para sa datu at asul o itim para sa may mas mababang katayuan sa datu. Bahag naman ang kanilang naging pang-ibabang kasuotan.
Binalutan din nila ang kanilang ulo ng putong. Tulad sa kanggan, sinasalamin din ng putong ang katangian ng may suot nito. Halimbawa, pulang putong ang suot ng mga taong nakapaslang na ng isang tao. Ang mga nakapaslang naman ng may 7 tao ay nagsusuot ng bordadong putong. Sa kababaihan, ang pang-itaas na kasuotan ay ang baro at ang pang-ibaba naman ay ang maluwag na palda na tinatawag na saya ng mga Tagalog at patadyong ng mga Bisaya. Karaniwan din silang nagsusuot ng pula o puting tapis sa baywang. Tulong kaalaman. Ang kanggan, isang tsaleko na walang kwelyo o manggas. Bahag, piraso ng telang nakabalot sa baywang at may habang hanggang hita. Putong, pirasong tela na ibinabalot sa ulo. Para naman sa kababaihan, baro, damit na ipinapatong na may manggas. Saya, maluwag na palda. Tapis, telang karaniwang ibinabalot sa baywang. Mahilig magsuot ng mga palamuti sa katawan ang sinaunang kababaihan at kalalakihang Pilipino. Kadalasang gawa sa ginto ang mga palamuting ito. Halimbawa ng mga palamuting kanilang isinusuot ay pumaras, isang alahas na hugis rosas, at gambanes, isang uri ng gintong pulseras na isinusuot nila sa braso at binti. Nagsusuot naman ang kababaihan at kalalakihang Bisaya ng hanggang 4 na pares ng gintong hikaw sa kanilang tainga. Gumagamit din sila ng ginto o pusad upang palamutian ang kanilang ngipin. Gayon din, naglalagay sila sa kanilang katawan ng mga tattoo o mga permanenteng disenyo at marka sa balat. Sa pagdating ng mga Espanyol, tinawag nilang pintados ang mga katutubong puno ng tattoo ang katawan. Tulong kaalaman, pinaniniwalaan din ng mga sinaunang Pilipino na may taglay na mahika at kapangyarihan ang mga tattoo sa kanilang katawan, na ang sino mang mayroon nito ay magtataglay ng iba yung lakas at husay sa pakikidigma. Naging tanda rin ang tattoo ng tapang at mga tagumpay ng mga mandirigma. Talamak ang ganitong tradisyon sa mga Bontoc, Igorot, Kalinga at Ifugao sa kabundukan ng Hilagang Luzon. Gawain bilang 3, tama o mali. Isulat ang T sapat lang kung tama ang ipinapahayag sa pangungusap. Kung mali, palitan ang salitang nakasalangguhit upang gawing wasto ang pangungusap. Una, pintados ang tawag ng mga Espanyol sa mga katutubong puno ng tattoo ang katawan. Nagsuot ng pulang kanggan ang dato at iba pang kalalakihan, kabilang sa mataas na antas sa lipunan. Ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng tao. Ang mga palamuting isinuot ng mga sinaunang Pilipino ay karaniwang yari sa perlas. Gumagamit din sila ng ginto o pusad upang palamutian ang kanilang buhok. Bahag naman ang naging pang-ibabang kasuotan ng mga kalalakihan.
Ang mga kababaihan noon ay nagsusuot ng baro at skirt. Naging tanda ang tattoo ng tapang at tagumpay ng mga mandirigma. Asul o itim na kanggan naman ang isinusuot ng may mas mababang katayuan sa datu. Sa pagdating ng mga Espanyol, tinawag nilang artist ang mga katutubong puno ng tattoo ang katawan. Narito ang mga susi sa pagwawasto. Fishbone Organizer. Kompletuhin ang fishbone organizer sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sining pagpapalamuti ng ating mga ninuno na hinihingi sa katapat na linya nito. Kasuotan ng kalalakihan. Kasuotan ng kababaihan. Palamuti sa katawan ng lalaki, palamuti sa katawan ng babae. Palamuti sa katawan ng lalaki at palamuti sa katawan ng babae. Ito ang mga iba't ibang sining pagpapalamuti. Narito ang mga susi sa pagwawasto. Sa kasuotan ng kababaihan, baro, saya, tapis. Kasuotan ng kalalakihan, kanggan, bahag, putong. Palamuti sa katawan ng lalaki, tattoo, pusad, hikaw. Palamuti sa katawan ng babae, pumaras, gambanes, hikaw, pusad. Gawain bilang 5, abaniko ni Juan. Gamit ang paabanikong pagsusuri ng pangyayari o PPP, isa-isahin ang iba't ibang uri ng sinaunang sining pagpapalamuti ng mga Pilipino noon. Mula sa iyong naitala sa itaas, napanatili ba at napahalagahan ng mga Pilipino ang sinaunang sining pagpapalamuti ng ating mga ninuno? Ipaliwanag ang iyong sagot. Narito ang susi sa pagwawasto. Kasuotan at palamuti ng kababaihan. Baro, saya, tapis, pumaras, gambanes, hikaw, pusad, kasuotan at palamuti ng kalalakihan, kanggan, bahag, putong, tattoo, pusad, hikaw. Gawain bilang 6, show and tell. Magpangkatan sa klase. Ipakita ang mga larawan na inyong nabunot at ipaliwanag kung ano ang gamit at saan ang gamit nito. Gawing gabay sa pagtupad ng gawain ang sumunod na rubrik. Narito ang rubrik sa pagmamarka ng ulat. Unang larawan. Sumunod na larawan. Pangatlong larawan. Para sa ikatlong araw. Muling balikan ang larawan ng ating mga ninuno. Isa-isahin ang mga palamuti at kasuotang ginamit sa larawan. Narito ang susi sa pagwawasto. Suriin ang natutuhan
at magsagawa ng pagninilay hinggil sa iyong pagkatuto mula sa araling tinalakay. Punan ng check ang wastong hanay sa talahanayan at sagutin ang mga kasunod na tanong. Mga kakayahan na ipapaliwanag ang mga sinaunang sining, pagpapalamuti at ang impluwensya nito sa pang-araw-araw na buhay. Naihahambing ang mga sining, pagpapalamuti noon at ngayon upang maipaliwanag ang mga nagbago ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa pagbuo ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino. Anong mga kaalaman at kasanayan ang madali mong natutunan mula sa aralin? Anong mga kaalaman at kasanayan mula sa aralin ang nahirapan kang matutuhan? Kung pag-aaralang muli ang nilalaman ng aralin at gagawin ang mga pagsasanay, paano mo higit na mapagbubuti ang iyong pagkatuto? Para sa ika-4 na araw. Para sa inyong pagsusulit, basahing mabuti ang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ang sinaunang kalalakihang Pilipino ay nagsuot ng pantaas na damit na tinawag na patlang. A. Kanggan, B. Bahag, C. Putong, D. Patadyong. Ang kulay ng kanggan ay batay sa katayuan sa lipunan ng may suot nito. Anong kulay ang isinusuot ng datu? A. Itim o asul, B. Pula, C. Berde, D. Bughaw. Anong kulay naman ng kanggan ang isinusuot ng may mas mababang katayuan sa datu? A. Itim o asul, B. Pula, C. Berde, D. Bughaw. Ito naman ang tawag sa kanilang naging pang-ibabang kasuotan. A. Kanggan, B. Bahag, C. Putong, D. Patadyong. Ito ang tawag sa pirasong tela na ibinabalot sa ulo ng mga kalalakihan. Katulad ng kanggan, nauuri rin sa kulay o disenyo ang paggamit ng putong. Anong kulay ang ginagamit ng mga nakapaslang ng may 7 tao? Ito ang tawag sa damit ng kababaihan na ipinapatong na may manggas. Ito naman ang tawag sa telang karaniwang ibinabalot sa baywang ng kababaihan. Maluwag na palda na isinusuot ng kababaihan bilang pang-ibabang kasuotan. Isang alahas na hugis rosas. Ano ang tawag sa isang uri ng gintong pulseras na isinusuot sa braso at binti? Gumagamit din sila ng ginto upang palamutian ang kanilang ngipin. Ano ang tawag dito?
Ano ang tawag sa permanenteng disenyo o marka na inilalagay sa katawan ng ating mga ninuno? Ang mga katutubong puno ng tato ang katawan ay tinatawag ng mga Espanyol na ano ang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino sa paglalagay nila ng tato sa kanilang mga katawan? Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa inyong takdang aralin, magsaliksik at gumuhit ng mga sinaunang kasuotan ng isang lalawigan ng Pilipinas. Ipakita sa klase bilang bahagi ng pagkakakilanlan at kulturang Pilipino.